mo lang yun. Pag inisip mo na ang gulo ng buhay, ang sama ng buhay, magiging masama talagang araw mo. Pero pag inisip mo na mahalaga ang buhay, kasi bakit? Bukas makalawa, hindi natin alam kung tayo hihinga pa. So Lord, salamat dahil bukas bibigyan mo pa. Salamat sa hininga, pagkaon bawat umaga, salamat. At gamitin natin ang maghapon na yun, ang isang linggo na, isang taon na yun, sa mga bagay na makabuluhan. Para dumating man ang panahon, mawala man tayo dito sa mundo, ang sabihin ng tao, mabuting tao yun. Mayroon tayong legacy na maiiwan. Sasabihin ng ating mga anak, ang ating nagmagulang ay maganda ang kanilang pamamahala sa amin. Maganda silang mga magulang. Dalawa lang naman ang pwedeng iwanan ng tao dito sa lupa. Yung image mo na masama o yung image mo na mabuti. Isa, maraming namatay na nag-iwan pa ng masama. Nabalitaan niyo yun? Ewan ko lang kung hindi ko pa nabalitaan. No, si Michael Jackson daw, ang dami ng kinita niya. Billions or ano. Tapos, nung mamatay, millions din ang utang na yun sa ano. Yung mga ganong bagay. Sabihin, parang ang hirap doon, di ba, sa ating buhay. May mga tao na gano'n eh. Na parang minsan niya, buhay ka pa. Sabi na nga nating mga mag-anak, hindi pa ito na mamatay. Dahil hindi kaya-haya, hindi kaya nais-nais ang ating buhay. Simple lang po ang buhay. Simple lang po ang mabuhay. Dapat enjoy natin ito. Dahil bukas makalawa, susunod din tayo. Una-una lang po yan. Di na po natin yan pwedeng i-deny. Di na rin niya natin pwedeng, wag ka naman magsabi ng ganyan. Mamaya, malalaman natin. At makikita nyo kung bakit. Mahalaga ang mabuhay. Pero sabi na Apostol Pablo, pakinabang man kung mamatay. Dahil papunta na siya sa langit. Alam niyo sa mundo nito, kung titingnan mo, halos madi-discourage ka na eh. Kasi parang, labing hirap, labing pagtitiis. Pero sabi ko kanina, walang pwedeng manguna sa Panginoon. Na Lord, ayoko nang mabuhay. Kundi, pagtiisa natin, pagtsagaan natin, kung anong klaseng buhay, mayroon tayong binigay sa atin ng Diyos. Kung medyo naman nakikita natin hindi maganda, ipagandahin natin. Tama po ba? Amen. Kung medyo may problema, ayusin natin. Patulong na rin ang ating Diyos na lumalang sa atin. So, yun po ang buhay natin dito sa mundo. At, kung tayo nabubuhay sa ating sarili, pagka ang tao nabubuhay sa kanyang sarili, sigurado ako, mamamatay siya sa kanyang sarili. Kita na kayo isang tao, na wala man lang kamag-anak, tapos nung mamatay, o niikot na lang sa banig, tapos na lang sa gilid-gilid. Ang hirap nun. Kaya nga nag-aasawang tao, para sila mag-anak, pagdating ng panahon, mayroong mag-aalaga naman sa kanila. Kasi bakit? Alam natin tatanda tayo. Pero sa pagtanda naman natin, huwag naman yung parang tayong sa gilid-gilid na lang. Sabihin natin, gusto natin mabuhay din ng marangal at na-enjoy natin ang buhay natin dito sa lupa. So yun ang unang bagay, yung kamatayan. Na talagang katotohanan yung sa ating buhay na darating doon ang bawat isa. Sabi dito, itinakda sa taong isang mamatay at pagkatapos ay paghukom. Ang ikalawang bagay na hindi natin pwedeng i-stop o sabihin, wag, hindi pwedeng mangyari yan, ay ito ang paghukom. Na hindi pwedeng iwasan ng tao. Na ang paghukom na sinasabi, na isang araw, lahat ng tao ay haharap sa Diyos. Maaaring narinig na natin dito sa ibang nagpapahayag, na lahat ng tao, lahat ng relihiyon, bata man matanda, ay haharap sa Diyos. At sa ating pagharap sa Diyos, hindi ba natin alam na lahat ng ating ginagawa dito sa lupa at gagawin pa natin bukas makalawa, mabuti man o sa mga sama, alam ng Diyos. Rinilikod niya yun. Ina-account yun. At doon niya tayo huhusgahan. Kung mabuti ang ating ginawa, mabuti rin ang regalo sa atin. Sigurado. Pag masama ang ating ginawa, mabuti ba ang regalo sa atin? Hindi. Masama rin ang ating gagawin. O ang ibibigay sa atin na reward. Kaya nga po mahalaga po ang salita ng Diyos. Sapagkat dito sa lupa, may itutuwid na natin ang ating buhay. Sabi ko kanina, kung nakita natin masama, magkaroon tayo ng pagkakataon, baguhin anong mali. Alam niyo po ba ang katotohanan? Ang salita ng Diyos ay nandito. Pero ang application nito ay nasa atin rin. Kung hindi mo rin gagawin, hindi mo rin susundin, kahit gaano kagandang salita ang narinig mo dito, kahit ilang tao pa ang magpahayag ng salita ng Diyos at pag-uwi mo, ayaw mo rin mabago, ayaw mo rin sundin, wala rin mangyayari.
Ang salita na dumaraan para lang doon, lagpas sa uluhan mo. Pumasok sa tenga, lumipas sa kabila. At wala rin nababago sa'yo. Kaya nasabi ng Panginoon doon sa Biblia, ang bawat nakikinig ng salita ng Diyos at nagkasagawa ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ibig sabihin, kahit sa ngayon tayo nakikinig ng salita ng Diyos, maaaring yung iba sa atin ay parang, narinig ko na ito. Maaaring yung iba sa atin ay hindi ko pa ito narinig. Iba-iba ang ating pananaw, iba-iba ang ating pag-unawa sa mga salita itong ating napakinggan. So, mayroon yung pangalawa ay yung paghuhukom na darating. At ito ngayon ang malaking problema natin. Tingnan na natin yung kamatayan ng tao hindi niya problema. Kasi sabi nga natin kanina, nakasakla yon. Ang problema ng tao, na malaking problema ng tao, ay ang paghukom. Alam niyo ba na ang kahirapan sa ating sosyedad, hindi yan ang problema natin. The real problem natin. Ang totoong problema natin, yung nakaamba sa atin na puot ng Diyos, na galit ng Diyos, kung tayo ay husga na, kung tayo ay hukuman na. Napagka tayo napatunayan na hindi karapat dapat tumasok sa kanyang kaharian, mayroon tayong paglalagyan. At alam niyo na yon. Mabuti kung mapaglalagyan doon, isang araw lang, 2 araw lang. Kaso yung paglalagay natin ay eternal destiny. Yun yung sinasabi natin, impyerno. At kung gaano katotoo ang kasalanan, ganon din katotoo ang impyerno. Kasi hindi pwedeng pagsamahin sa Diyos, ng Diyos sa langit ang malahat ng tao. Dito pa lang sa lupa, mayroon nang sinasabi siya na salita ng Diyos para ang mga tao ay makapagbago. Pagdating sa langit, sabi nga kanina, itinakda sa taong mamatay pagkatapos paghukom. Para bang pag namatay ka dito na mabuti, pagdating mo sa langit, may paglalagyan ka na. Pag namatay ka dito na masama, may paglalagyan ka rin. At totoo po ang sinasabi ng Biblia, wala po ritong sinasabing purgatorio. Na hindi, sa bagay, pag namatay naman ako, meron namang purgatorio. Ipapanalangin natin ako ng ating mga mahal sa buhay. Pwede pa ako maligtas. Wala po dito. Doon sa istorya ni Lucas, yung si Lucas at ng mayamang si Lazaro at si yung mayaman, pareha sila namatay. At ipinakita doon na yung mayaman mayroong destinasyon. Bagamat hindi pa man din sinasabi na yun na talagang impyerno. Pero may lugar na pinupunta doon sinasabing Hades na kung saan mayroon na ring apoy. Bagamat hindi pa ganun kainit. Yung namang mahirap ay mayroon namang pinaglagyan na kung saan comfortable siya doon. Kasi tayo naniniwala at tayo na sa Biblia, hindi pa dumarating yung final judgment. Simple